Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. So magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. The focus of the gospel of today is about the preaching of the kingdom of God. Yan ang focus sa ating Panginoon. Ang pagpapahayag ng balita, mabuting balita, is focus on the kingdom of God at saka on the God of the kingdom. Kaya dito, makikita natin, sabi ng Panginoon, sa ano nating ihahambing ang paghahari ng Diyos at ang Diyos ng kaharian. So in the gospel that we have today, we have two parables, di ba? The first parable ay yung binhi na ikinalat, the scattered seeds that grow by themselves without human intervention. Hindi natin alam kung mandoon na lamang yan, di ba? Nagugulat na lang tayo, meron na palang tayong kung dito, meron na palang may something's already planted. Wala naman akong ginawa niyan. Diba? Ang ibig sabihin nun, that the seeds of the kingdom of God is planted by God Himself without any human intervention. Andiyan ang binhi ng kaharian ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Diba? Of course, we do help also in the spreading out of the kingdom of God, but everything depends fundamentally upon the grace of God. Ang pag-usog of the spreading of the kingdom of God basically depends upon God's intervention, upon God's creation. Ibig sabihin yan. Of course, ang efforts natin para ipahayag din at ikalat ang karya ng Panginoon, but everything depends fundamentally upon the grace of God with regards to the spreading of the good news. So, dalawang parabola dito. First is the scattered seeds that grow by themselves without any human intervention. And the second parable is the parable of the mustard seed. Dalawa yan, dito sa Ebanghelyo natin, di ba? So what is common between the two parables? What is common between the two parables? That the two parables refer to something that is both small and insignificant. Small and insignificant seeds yan. Pero kapag ito ay lumaki, they become one of the largest of plants. Katulad ng mustard seed, di ba? Pag ito ay lumaki, it will go up to 10 to 12 feet. Pagkata sabi pa dito, yung mga ibon, pwede silang dumapo doon sa mga sanga ng mga halaman na ito para magpahinga. Ganun yun, di ba? So they start small and insignificant, but then when they grow, they become one of the largest of plants. That is what is common dito, no? So anong sinabi nito sa buhay natin? Number one, big things. Malaking bagay, start from small things. Small beginnings yan. Big things start from small beginnings. Tayo ka na negosyo, di ba? Mag-uumpisa ka muna sa maliit muna. Pagkatapos, through the years, medyo maganda yung takbo niya. Pagkatapos, you keep on investing and investing hanggang sa lumalaki at lumalago ang inyong business. Huwag mong bibiglayin yan, di ba? Ganun din ang kwento ng ating Christianidad din. Christianity also started in the same way. Small beginnings, and then it grew up into a big thing na. Di ba? Nag-umpisa sa ating Panginoong Jesucristo, nag-iisa lamang siya. He started the very person of our Lord Jesus Christ. Pagkatapos ang ginawa niya, he started forming a group na ang tawag doon, the group of the apostles. Pagkatapos doon, dumating na yung 72 disciples. Pagkatapos yun, ganun na ikinalat na sa buong mundo ang Christianity. The spreading of the good news, 4 corners of the world, pinalat na yan. Hanggang nakarating sa atin dito sa Pilipinas, archipelago tayo. 7,000 plus islands. But almost everybody has heard of the proclamation of the good news. Almost everybody is being baptized. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, the spreading of Christianity. But it started small beginning yan. Isa lamang, Panginoong Jesucristo. Pag ano sabi ng Panginoon, kailangan mo ng collaborators. Tayo ng 12 apostles. Pag sabi niya, kulang pa ito. 72 disciples. And then they went all over. So yung ganyan, no?
Sa buhay natin, in society, ganun din yun, di ba? We may be considered as small, insignificant in society kasi ako, wala akong masyadong mataas na pinag-aralan, mahirap lamang ako. But in the eyes of God, lahat tayo is valuable. Lahat tayo ay mahalaga. Ano ka pa man sa buhay mo, mataas ang pinag-aralan mo, wala kang pinag-aralan, may pera ka, wala kang pera. Each and every one of us is valuable in the eyes of God. Everybody is special. Sa kaharian ng Panginoon Diyos, what is ordinary can become special. Sa mata ng Panginoon Diyos, nobody gets unnoticed, nobody is forgotten. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo is precious in the eyes of God. Ano ibig sabihin nun, di ba? At lahat tayo, we can have something to contribute to the betterment of society o ng ating pamilya. Malit lang ang skills ko. Mababa naman ang pinag-aralan ko. But I can make, para akong butil, small and insignificant. But I can make a difference in my life and in the lives of other people. Kunwari, ordinaryong magsasaka ako. Hindi ako nakatapak sa high school. Diba? Pero matuwid akong tao. Pinalaki ako ng mga magulang ko ng mabuti. Sa pamilya ko, I can also make a big difference sa pamilya ko. Pwede ko silang gawing ipasa yung mga good values. Good human and Christian values sa aking mga anak. Diba? Para kapag sila lumaki, maganda naman ang kanilang pinaglakihan. Ang maraming mga taong tutulong sa ating mga anak sa kanilang pagpapalaki, di ba? Hanggang mga teachers of the school. Pero, education, value formation, formation of the heart, and of the mind starts sa bahay, sa tahanan. Kahit na mga ordinaryong magsasaka ko, I can make a big difference sa aking pamilya. Ano yun ba? So ngayon, the other thing that we can learn from the two parables is growth. Sa yun, no? Growth. Kasi that is the essence of life. That is the law of life. We are called to grow. Yan ang tawag ng Panginoon sa ating buhay. Grow. Ano bang grow sa Tagalog na? Lumago. Katulad ng halaman ng binhi. Di ba? Nature itself calls for them to grow. We cannot become stagnant. We cannot become passive in life. Tayo, we are called to grow in life. Ano ibig sabihin yan? To be more. To become a better person every day. Kung ngayon, you're forgiving, di ba? Bukas, more forgiving ka na. Kung ngayon, compassionate ka, may pagmamalasakit ka, bukas, lalo pang may pagmamalasakit ka. Kung ngayon, mapagmahal ka, bukas, lalo pang mapagmahal ka. So yun ang ibig sabihin nun, we are called to grow and grow and grow and grow. To become a better person, to become a better parent, to become a better son and daughter, to become a better citizen of this country, to become more in life. Yan ang tawag ng Panginoon sa atin. Diba? Grow and bear fruit, sabi ng Panginoon. Huwag kang maging sterile. Do not become stagnant in life. Be more in life. Katulad ng sabi ng isang spiritual director ko sa Latin America, Cuban, Spanish, tenemos la vocación para ser más y más y más en la vida. That is our vocation. Ba? Para tayong mga halaman. That is the essence of our calling in life. Kung ngayon, di ba, malungkot ka, strive to become happy. Ganun yun. Kung ngayon, maramot ka, strive to become, marunong ka makibahagi.
to change for the better always. Nagkamali tayo ngayon. Pero bukas, babaguhin ko yan. Babawiin ko yung maling nagawa ko. So ang tawag ng Ebanghelyo sa atin ngayon, tawag ng Panginoon Diyos, be more. Always develop yourselves. Become more and more and more and more. And may God bless us always. Amen. Tumayo po ang lahat.